sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, na laging nakikinig sa pamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus, kapayapanawa ang sumaating lahat. Sa bisa ng karapatang pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang munting pangasiwaan at sa karapatang ipinagkaloob sa ating tandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr. Ako po si Brother Randy Santiago, inyong makakasama sa ilang sandali ng ating pagtalakay na may kaugnayan po sa ganitong pahayag. Ang karapatang taglay ng isang ama na lingkod sa Iglesia ng Diyos na Buhay upang maging gabay o patnubay para sa kanyang mga anak na binata o dalaga sa panahon ng kanilang pag-aasawa ayon sa Biblia. Tinitiyak po sa ating pag-aaral na ang ama ang nagtataglay ng karapatan. Ama na lingkod ng Diyos. Na ang ama po na lingkod ng Diyos ang magiging gabay o patnubay para sa kanyang mga anak na binata o dalaga sa panahon ng kanilang pag-aasawa. Hindi po maiiwasan ng tao sapagkat ito po ay kalikasang taglay sa buhay na ito na pag sumapit na sa pagiging binata o pagiging dalaga ay dumating po ang panahon na sila'y pipili o makikisama sa kanilang mga pangasawa. Gayunpaman, dapat po nating malaman na meron po yung batayan na dapat na maging pamantayan ng isang anak. At yan nga po ay magiging epektibo lamang, magiging matagumpay lamang ang isang panahong dumating sa buhay ng isang dalaga at binata sa larangan ng pag-aasawa kung sila po'y may gabay. Pag walang gabay, ay walang patnubay. At kung walang patnubay, ay hindi po makararating sa tagumpay. Kaya upang magtagumpay ang ating mga minamahal na mga anak, kung sila may nasa kalagayang binata o dalaga, dapat pong maunawa natin ang prinsipyong ito na itinuturo ng banal na kasulatan. Sa ating pong pasimulang tanong ay tumanong tayo ng ganito. Ano ang karapatang dapat taglayin ng isang ama upang masalig sa kautusan ng Diyos ay ikabubuti ng kanyang mga anak ayon sa batas ng pag-aasawa? Dito po sa aklat ng unang Korinto 7 at ang talatay 36, basahin po natin at ganito ang pahayag ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Roma. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila. Bayaan ikaw mag-asawa sila o ibigay ang karapatan sa anak kung sumapit na ang katamtamang gulang. Ang katamtamang gulang po na bahagi ng kultura ng mga Pilipino, nagsisimula po yan sa edad na 18 taon. Yan po ang katamtamang gulang. Sapagkat pag wala pang 18 taon, tinatawag po ito sa ating bansa o pamantayan ng ating mga batas na minor de edad. Ang katamtamang gulang po, pag siya po'y nasa edad ng may kakayahan na sa sarili, tulad ng pagsapit ng 18 taon. At bayan ikang mag-asawa sila. Sapagkat nasa magulang nga po ang karapatan, nasa magulang din po ang huling pagpapasya. Lalo-lalo na sa mahaselang bagay. Alin po yun? 7:37 na aklat ng unang Korinto. Subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban at pinasyahan sa kanyang sariling puso na ingatan ng kanyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Nasa matuwid na pagkapasya po ng magulang na ayon po sa ating narinig, may nananatiling matibay sa kanyang puso na wala namang kailangan. Alin po ba yung kailangan? Yung bagay na
makahahadlang para sa kapakanan ng isang anak. Yun po yung kailangan. Ngayon, kung wala namang kailangan na pigilin dahil sa hindi man makakaapekto sa kapakanan ng anak, kailan po ba magkakaroon ng apekto o pangangailangan ng magulang na pumigil? Kung mapapahamak ang iyong anak, kung labag sa batas ang mapangasawa ng iyong anak, kung sisira ng magandang kaasalan ang pag-asawa ng iyong anak. Ngunit kung wala namang kailangan ukol sa mga bagay na ito, pinagpasyahan niya sa kanyang sariling kalooban, mabuti ka ang gagawin. Ngayon, kung hindi po payagan sa pag-aasawa, ayon po kay Apostol Pablo, lalong mabuti. Dahil doon po papasok yung tinatawag na kailangan na pigilin. Sa anong dahilan? 7:38 po na aklat ng unang Korinto. Kaya nga ang nagkapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa, gumagawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat walang kailangan o dahilan para pigilin. Ngunit, ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Dahil po sa kailangang pigilin, kung pagpasyahan niya na huwag papag-asawahin ng kanyang anak, gumagawa ng lalong mabuti. Kailan? Dahil po kailangan na pigilin. Halimbawa, ganito, mag-aasawa, mapapalungi naman ang kanyang kaluluwa. Mag-aasawa sa hindi kapananampalataya. Mag-aasawa na ang hatid po ay kapahamakan o pagkatiwala. Pwede niyang pigilin. At kung kanyang pigilin, dahil po sa kailangan, gumagawa siya ng lalong mabuti. Mga kapatid, yan po ang karapatan ng magulang na hindi pwedeng hindi kasali ang magulang. Kaya nga sa loob po na Iglesia ng Buhay, wala rin po dito yung pagtatana. Sapagkat ang tanan, wala po sa Biblia. Kailangan pagpasyahan ng magulang, pahintulot ng magulang ay kailangan, gabay ng magulang ay kailangan, consent ng magulang ay kailangan, advice ng magulang ay kailangan, sapagkat yun po'y sa kanya yun. Karapatan niya yung taglay. At kung kanyang karapatan na taglay na galing sa Diyos, hindi po maaaring baliwalain ng sinuman. Sapagkat ang pagbaliwala po dito, pagbaliwala sa kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ngayon, ano po ba ang panuntunan na salig sa batas ng pag-aasawa sa panahon ng pagkasama ng kapwa lingkod sa Iglesia ng Buhay? Basahin po natin sa aklat ng unang Korinto 7 at ang talatay 39. Ganito ang ating matitiyak, mga kapatid. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Number 1, ang tuntunin po, salig sa batas ng pag-aasawa, kung patay na ang asawa. Samantalang siya nabubuhay, mayroong tali. Alin po yung tali? Tali sa pag-aasawa. Ngunit kung siya mabalo, ay, ang sabi ng kasulatan, ay dumating ang panahon, ay nawawala po yung tali. Kaya yung tali po sa pag-asawa nakakalag pagpatay na ang asawa. Mga kapatid. Kaya wala pong batas ng diborsyo. Una, ang pag-asawa po wala sa langit. Ang pag-asawa, yan po ay proseso ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babae. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kayo'y ginawa niya ang lalaki at ginawa niya ang isang babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin. Kaya ang layunin po ng pag-asawa ay paglikha ng tao, panganganak. Kaya yung lalaki sa lalaki, hindi po manganganak yun. Babae sa babae, hindi manganganak. Sapagkat hindi po yun utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa. Mga kapatid. Kaya, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao.
19:5 hanggang 6. Kaya't hindi na sila dalawa. Sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya ang batas po ng Diyos, wala pong paghihiwalay. Wala pong diborsyo. Ba, kapatid? Ngayon, in every rule, there is an exemption. Mga kapatid, sa bawat batas, may exemption yan. Sinabi po ni Kristo yan sa aklat ng Mateo 19:7 hanggang 8. 19:9 hanggang 11. At sinasabi ko sa inyo, sino mang hiwalay. Kaya nga sabi, huwag nang pagpaghiwalayin ng tao. Kaya bawal po na maghiwalay ang mag-asawa dahil sa nagkagalit. Kaya nga sa iglesia, kung maghiwalay ang mag-asawa dahil sa ang dahilan lang ay nagkagalit, labag po sa Biblia yan. At hindi rin po pwede na mag-asawa dahil sa tiwalag na ika patay na ika sa espiritu Hindi rin po pwede. Hindi po provision yan ng ating Panginoon sa Kristo. Wala pong exception. Ang ating Panginoon sa Kristo na dahil sa natiwalag, pwede na ikaw mag-asawa. Kasi po, pwedeng ma-exploit yan. Ganun lang pala kadali. Ang gawin mo lang pala, huwag mo maging mapait ka sa asawa mo. Huwag mong bigyan ng pera. Huwag mong pag-ukulan ng pagmamahal. Nilalabag mo na ang batas nun. Hanggang sa umuwi sa kanila. At pag umuwi sa kanila, hindi nasasamba. Sabihin niya ng lalaki, hindi na po ikaw sumasamba. Hindi matiwalag. Huwag natiwalag. Ibig sabihin po ba, malaya na? Huwag ikaw papaghiwalayin ng tao. Ang batas po ng paghihiwalay, mga kapatid, pinahihintulutang makapag-asawang muli kung liban lang sa pakikiapit. Mga kapatid, 19:9 hanggang 11 na aklat ng Mateo. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapit, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalan niya. Ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalan niya. Ang mga alagad ay nagsabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa ay hindi nararapat mag-asawa. Dapat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya mga pinagkalooban. Talagang hindi po kayang tanggapin. Sabi nga ni Mayor Digong Duterte, hiwalay ka ako sa asawa ko Pero ikaw may kinakasama akong iba. Bakit ika? Kaya ba ikang pigilin? Yung emosyon na hindi ka magsama ng isang babae. Human nature ka. Sabi ni President Duterte, kaya nahiwalay siya sa asawa at meron siya kinakasama. Dahil sa hindi raw kayang pigilin ng isang lalaki na hindi kumuha ng makakasiping o makakaliig dahil yan daw ay likas. Nahahanapin ng isang lalaki. Kaya ang mga apostol mismo ay nahirapan. Sabi po ng mga apostol, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, hindi nararapat mag-asawa. Hindi ka kayang tanggapin ng lahat ng tao ang panalitang ito na pwede ka lang makapag-asawang muli kahit nabuhay pa. Kasi po, dalawa lang kay Kristo ang batas para muli kang makapag-asawa kung patay na dahil nakalag na at kung dahil lang sa pakikiapit. Kasi po kay Moises sa talatang 7 hanggang 8, bagamat sa simula po ay bawal sa Diyos ang paghihiwalay, nagkaroon po ng tinatawag na laxation of rules tungkol sa batas ng paghihiwalay. Sa papaanong paraan? Basahin po natin, napagkat ito po, Jewish history, historical truth, na pagdating po kay Kristo,
Nirevise po ng Panginoon sa Kristo yan, yung nakasulat po sa Deuteronomio. Nirevise po yan. Kasi sa batas ni Moises, pwedeng maghiwalay, may divorce, may kasulatan ng paghihiwalay, na magaan lang. Ang tinatawag na basis o batayan. Basahin po natin. Mateo 19:7 hanggang 8. Kasi po, pag nalagot na ang ugnayan sa bisa ng paghihiwalay, pwede na mag-asawa. Kay Kristo, hindi pa pwede. Liban lang sa pakikapit. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises nang magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Dadapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Bakit po pinahintulot ng mag-asawa? Matigas ang ulo niyo Dahil ka sa katigasan ng inyong puso. Dahil po sa katigasan ng puso, nagmatuwid, gumawa ng sariling katwiran. Kay Moises po, pinahintulutan na maghiwalay. Sa aklat po ng Deuteronomio 24:1 hanggang 4, nakasulat din po sa Biblia yan. Kaya yung iba, pag binasa niyo yung lumang tipan, ay hindi ka sa Biblia Ganito ka nakasulat pwede kang mag-asawa ulit, kahit ilan. Ginamit po yan ni Joseph Smith yung Mormon Church, ang asawa po ni Joseph Smith, 4 na po. Basta't puro virgin lang daw. Ang mga pangasawa mo, para Muslim. Yung Mormon Church, Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. 4 na po ang asawa. Kay Kristo po, hindi uupra hanggang nabubuhay, natatalian. Liban lang sa pakikapit. Kay Moises, sa batas po ni Moises, mayroong provision ng paghihiwalay. At hindi po liban lang sa pakikapit. Malawak, big, hindi tiyak. Alin po yun? Pagka ang isang lalaki kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, pinangasalan mo, naman na huli sa pagkasama ninyo, hindi ka nasisiyahan, hindi ka nalulugod sa paningin, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay. Yung pong isang kahiyahiyang bagay, pangunahin po yan, pag di-virginize ang babae, kahiyahiyang bagay yan. Napakasawa mo, kala mo ikaw ang una, ikaw na pang-pito ka na pala sa mga nakasama ng iyong asawa. Nasumpungan mo ng kahiyahiyang bagay. Halimbawa, ang issue po ng virginity, na pangasawa mo hindi virgin, kahiyahiyang bagay yan. Lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Nagawa ka ng kasulatan na mula ngayon, hiwalay na tayo, sapagkat nasumpungan kita ng kahiyahiyang bagay. Ito ang katunayan. At ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpapaalamin niya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, yun, edi hiwalay na po. Dahil meron ng divorce paper, may kasulatan ng paghihiwalay. Makayayaon siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. Kaya po mga kapatid, hindi pwedeng mag-asawa muli ang isang lalaki dahil lang kinasumpungan niya ng kahiyahiyang bagay. Halimbawa, yung batas po sa atin ngayon, pwedeng maanal. Wala naman po divorce, pero parang divorce na rin yun. Pag sinabing psychological incapacity, sira ika ulo nakakuha ng mahusay na doktor, nakapirma yung doktor, psychologist, nasumpungan niya na may nasumpong kahiyahiyang bagay. Ang sabi po ng batas sa atin, naaanal o nawawalang visa o void from the beginning. Kahit sabihin annulment, ano pa rin yun? Paghihiwalay pa rin yun. Dahil ang layunin ng mga tao, dinidivorce niya yung asawa niya, inaalala niya yung asawa niya, pero meron na rin siyang kinakasamang iba na hindi lang inihahayag. Bawal po, mga kapatid, sa ating Panginoon sa Kristo. Ang gayong bagay, liban lang sa pakikapit. Sino mo pong lalaki na magasabing, ako po mga kapatid, may taing mainok po ang ulo ko. Ang asawa ko po, ako'y dinumihan. Ako po'y lalaking walang dangal sapagkat ang ulo ko po'y punong-puno ng putik. Yun lang pong mangyari sa isang taong gano'n, napakabigat Baka may mga lalaki nagpapakapatay, hindi kayang tanggapin.
Kaya kay Kristo hindi makalulusot eh. Ha? Paano ka? Nakipin uli-uli asawa. Ha? Pagsabi mo sa ministro, ano bang klase ka? Ha? Puro taing maninok na lang ang nalagay sa ulo mo, hindi ka ba nadadala pa? Ano bang ibig sabihin? Napakabigat, sabi ng mga apostol. Hindi ka matatanggap. Napakahirap. Yung masabi mo lang na ikaw ay tinalikod ng iyong asawa. Mga kapatid, gano'ng kabigat yun? At hindi gano'ng kadali. May patotoo kinakailangan. Napatunayan mo, may kasulatan ka, may mga saksi ka, na yun ay nanganak na, may kinasama ng iba. Sa spiritual na pagtuturo po, wala po tayong nalalabag sa batas ng Diyos. Spiritual. Malinis ang maging konsensya mo. Ngayon, magkakaroon ka ng problema sapagkat papasok po ang maraming provision ng Biblia. Halimbawa, ganito. Sa aklat po ng Ebreo, kaya ang batas, maraming provision yan. May mga bagay na dapat kang isaalang-alang. Mga kapatid. Sa aklat po ng Ebreo, ay doon ay sinasabi na kinakailangan po na ang isang magulang o isang magulang ay talagang nagsisikap. 5:3 na aklat po ng unang Timoteo. Dadapot ko ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya. Lalong-lalo na sa mga kanyang sariling sangbahayan, tumanggi siya sa pananampalataya, lalong masama kaysa sa hindi sumasampalataya. Naghiwalay kayo. Sinabi mo, may taing mayano ka sa ulo. May kasulatan ka pa. Tanong, paano yung anak mo? Saan sasamba yun? Paano kung hindi mo mapasamba yun? Hindi mo makup-kup yun. Gumawa ka ng dating munisipyo, nasira ang munisipyo, magkatayo ka ng bago, paano yung mana sa munisipyo yun? Kung hindi mo makandili, paano gagawin mo? Kaya hindi po pwede na mag-ipong ka ng napakaraming dumi sa paligid. At yun po'y hindi marangal na pag-asawa sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya pagdating po sa langit, inalis na yan. Dahil magugulo lang, may magulo lang ang buhay. Yan po'y bahagi lang ng likas ng tao. Pero dahil po sa pananampalataya, libal na ika sa pinagkalooban, yun lang ang makatatanggap. Pero ang tao po, hindi kayang tanggapin. Sapagkat ang lalaki, pag nahiwalay sa asawa, maghahanap at maghahanap yan. Yung hindi pa hiwalay, naghahanap na. Yung pang hindi nahiwalay. Kaya mga kapatid, kay Kristo po, walang diborsyo. Ang exemption lang kay Kristo, na binibigyan ka ng pagkakataon kapag asawa kang muli, hindi po yung sinasabi na sa lumang tipan ng kahiyahiyang bagay. Sabihin mo sa tagapamuno, nasumpong mo po asawa ko ng kahiyahiyang bagay, halimbay kayo, buhit ka na mag-asawa ho kami, napakatamad sa bahay. Yun ba, pwedeng patayan ng kahiyahiyang bagay? Kaya sabi ni Kristo, katigasan ika ng ulo nyo. Puro palusot ang ginagawa ninyo. Sabi po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ginagamit niyo salita kahiyahiyang bagay. Naliban lang. Kaya sabi, liban lang. Kasi pag sabi, liban lang, napakarami nga ng pangangatwiran eh. Hindi ika compatible. O di kahiyahiyang bagay. Hindi ika mag-work ang aming relationship. Kahiyahiyang bagay. Mas mabuti na ikay, maghiwalay kami. Ang problema nga po, naghiwalay kayo eh. Bago ka maghiwalay, meron ka nang nakikitang iba eh. Sapagkat yan po ang kasama, ang likas ng tao. Kaya ako sabihin nga, ng kasabihan, at yun pa hindi nakasulat sa Biblia, kasabihan lang ng tao, lalo na yung mga lalaki, ang lalaki ay pinanganak na polygamous. Ang lalaki rin ay pinanganak na hindi nasisiyan sa isa lang. Mga kapatid, sabi nga ni Pacquiao, masahol pa ika sa hayop. Ayun. Lalo-lalo sa mga bakla. Yung tinukoy po niya doon. Pero, hindi nga matatanggap. Pinakita lang po ang human nature ng mga apostol. Hindi ikakayang tanggapin, sabi ng mga apostol, ng mga tao ang pananalitang ito. Sapagkat, pag nagkagalit nga, gusto yung maghiwalay.
Pero kaya gusto maghiwalay, meron ng kasunod na ipapalit. Liban lang sa pinagkalooban. Kaya po ang batas, magbating na lang. Hanggang buhay ang asawa mo, kung mo napatunayan mong ganyan na, magbating ka. Alang-alang sa kaharian ng langit. Mga kapatid, dahil po sa bagay na yan po paghihiwalay tungkol po sa pakikapit. Dadaan po yan sa authority ng mga ngaral. At ang iglesia po natin sa buhay kay Kristo Jesus ay naninindigan tungkol sa pananampalatayang liban lang sa pakikapit. At maging sa Supreme Court ruling, mga kapatid, kahit pahintulutan mo ang iyong miyembro na mag-asawang muli dahil sa pakikapit, ang sabi ng Supreme Court, meron tinatawag na religious provision ng batas. Hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno ang pananampalataya kung iyong pinaniwalaan. Pasilin po ninyo, may Iglesia Tao Teo sa Baguio. Ang opisina po nasa Dasmariñas, Cavite. Nagkakasal po sila ng lalaki sa lalaki yan. Ayan! May nakabroadcast, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kinakasal po nila sa Baguio. Iglesia rin ng Diyos, Iglesia Tao Teo. Nangyayari po yan. Meron po bang nakulong? Napigil po ba yan? Hindi. Sabi ng Supreme Court, religious provision, painiwala niya yan eh. Kaso lang, hindi marirehistro sa civil registry. Kaya problema lang kayo sa property rights. Kaya yun ang LGBT, pinipilit po yung batas na yan para nga, halimbawa, nag-ampon sila, yung properties nila maisalin, maipamana doon sa kanilang inampon. Mga kapatid, dahil nga sa meron silang ari-ari ang dapat ipamana. At ipamana nila kung sila po'y nakasal sa pamahalaang pantao. Mga kapatid. At yan naman po ay malabo mangyari sa Pilipinas yan dahil ang Pilipinas po is a conservative country. Mga kapatid, talaga sinusod pa rin dito at dapat naman ang pag-aasawa po'y hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Yan talagang tuntunin yan na dapat maging pamantayan. Kung ang pag-aasawa ay galing sa Diyos, kung sino may pinagmulan, huwag mong sisirain, huwag mong gagawing hindi nararapat sapagkat yun po'y labag sa kanyang kalooban. Kaya sa gawain pong ito, sa pananampalataya pong ito, na sinabi ni Kristo, liban lang sa pakikapit, sa batas panglupa, mayroong Supreme Court ruling, tawag na Jehovah's ruling. Yung tinatawag po na religious provision tungkol po sa bahagi ng isang pananampalataya. Kaya ang may authority po dyan ay ang tinatawag na mga ngaral. Mateo 16:19. Ito po ang nakasulat at inyo pong pakinggan. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nakakalag po. Kung nakalag sa lupa, nakakalagan sa langit. Nagkakalag po tayo sa pag-aasawa. Hindi po galing sa ating sarili, kundi galing kay Kristo. Nakakalag lang ang pag-asawa at dalawang bagay kung patay na. Yun po ay normal na nangyayari sa tao. Nakakalag lang ang pag-aasawa kung dahil sa pakikapit. Pero hindi po natin sinasakop ang civil procedure o civil rights or civil na usapin. Sapagkat ito po'y usaping pangrelihiyon. Mga kapatid. Yun po ang ating panindigan. Kaya sa Pilipinas, marami diyang focus-focus ang ginagawa ang mga pare. Pansinin niyo, bakit po ang naanal na marriage for mayayaman? Kasi po, ang dinadaanan ngayon ng mayayaman ay psychological incapacity issue. At yan po napakabilis maanal ang marriage. Pero hindi ka mai-issuean ng psychological incapacity kung hindi pipirma o magbibigyan ng sertifikasyon ang dalawang bigating institusyon. Ang institusyon ng mga psychiatrists o psychologists. Na kinakailangan meron kang makuhang isang rehistrado, kinikilala, na may mataas na pagkilala ng lipunan na psychologist, na pinipiro at magkapatoo na talagang karapat dapat na mawalan ng bisa ang inyong kasama. Ikalawa, yung po tinatawag
na tinatawag na Catholic Tribunal. Apostolic, Catholic Tribunal ng mga Katoliko o Obispong Katoliko. Pag yun ang pumirma, ang gobyerno mabilis mag-annul na marriage. Kaya sino ba na-annul na? Marami na mga artista mayayaman eh. Kasi malaki babayad mo sa pare. Milyon ang halaga ng maging donasyon. Kaya yung iba, maraming abogado hanggang ngayon, iilan lang ang na-annul na marriage sa Pilipinas. Kasi po, sa multi-million business ng mga psychologists at ng mga pare ang annulment. Kaya pagdating sa civil na usapan, yan po yung issue malalim, issue magugol, hindi na po natin pinakikalaman yan. Ang sinasabi lang po natin, pagdating sa spiritual na pagtuturo, hindi pwede ang diborsyo, liban lang sa pakikapit. At hindi na pwede ang issue ng pakikapit kung wala kang patotoo o patunay. At kung mangyari ang ganung bagay, ang minsan na ipinahintulot sa iyo ay maaari maikonsidera. Pero yung minsan, makalawa, makatlo, makaapat, dahil lang ikaw sa liban, sa issue ng provision liban sa pakikapit, katigasan na po ng puso yun. Sino pong lalaki magkasabi, ako po 4 na beses na natataihan sa ulo? Wala. Kaya sabihin sa'yo ng pastor, hindi ka ba nadadala? Sa buhay mo, nakakaabat na munisipyo ka na, wala namang nangyayari sa'yo. Lalo po sa usapin ng ekonomiya. Isang bahay lang itayo, pinapaka-google. Kung 2 pa, kung 3 pa. Paano makakandili niyan? Hindi naman pwedeng laway lang ang magtayo ng pamilya. May Google yan. Financial, emotional, spiritual. At malaking panahon nagugugulan. Mga kapatid, yan po ang ating pag-aaral at bilang katunayan na ang kalooban lamang ng Panginoon sa pagbibigay karapatan ng kikilalayan ng tunay na mag-asawa ay ang mga lingkod lamang sa Iglesia at sa buhay. 62:5 na aklat na Isayas ay ganito po ang nakasulat. At pakinggan po ninyo, mga kapatid. Sapagkat kung paano ang binatay nakikipagtipan sa dalaga, gayon nakikipagtipan ang iyong mga anak na lalaki sa iyo. At kung paano ang kasintahang lalaki nagagalak sa kasintahang babae, gayon magagalak ang Diyos sa iyo. Yan lamang po ang mabigay ng karapatan na makilala. Makilala mo ang Diyos at makilala ng bawat isa ang Diyos, doon lamang po ibinibigay ang karapatan. Kaya hindi pwede ang hindi magkaisa sa pananampalataya. Oseas 2:19 hanggang 20 ay ganito po ang nakasulat. Ay nga mga kapatid. Sa aklat po ng Oseas 2:19 hanggang 20. At ako'y maging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran at sa katulan at sa kagandahang loob at sa mga kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagkatapat at iyong makikilala ang Panginoon. Kung hindi mo nakilala ang Panginoon, paano mo magiging isa? Magiging asawa mo sa pagkatapat. Sa kayo nagtatapat? Nagkatapat lang kayo sa kama? Hindi po. Magtatapat kayo sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya, nagtatapat ka sa Diyos. Hindi pwedeng pagsamahin ang langit at ang lupa. Yung mga anak ng Diyos na makalangit, hindi pwedeng makisama sa mga makalupa. Mga kapatid, talaga magiging isa kayo kay Kristo. 5:23 na aklat ng Efeso ay ganito po ang ating matitiyak. Mga kapatid, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki po ay magiging responsableng pangulo. Ang babae naman ay dapat pasakop sa kanyang pangulo. 5:22 na aklat ng Efeso. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. O sa sariling asawa mo lang magpapasakop. Kaya't meron po tayong dapat tatandaan at tuntunin. Dapat tandaan ng mag-asawa.
kinakailangan po talaga yung napangasawa mo, maniwala kang bigay sa iyo ng Diyos yan. Sapagkat pag hindi mo pininiwalaan, bigay sa iyo ng Diyos yan, mga kapatid, ang ibig sabihin, hindi ka sa Diyos. Hindi mo ba ang sa Diyos? Bibigyan ka ng galing sa Diyos. Kaya ang lalaki mayroong problema. Pag hindi mo minahal ang asawa mo, paano mo ikaw mamahalin? Hindi naman po ikaw naliligo. Di ikaw ang paligo. Kinakailangan po sa lalaki may harmony. Talagang ipapasok mo sa isip mo yung aayusin mo ang bagay na nagkukulang. Ang babae minsan ay mood swing yan. Tensyonado yan. Sa maraming bagay, kukulang ang kita mo, tensyonado rin ang babae. Yan talaga hindi magliligo yan. Kukulangin sa sipag yan dahil sa wala ka namang ibinibigay. Ang sabi po ng Biblia, pakundanganan ng lalaki ang kanyang asawa. 3:7 na aklat ng unang Pedro. Basahin po natin. Gayun din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo ng may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong panalangin ay huwag mapigilan. Ano sabi ng Biblia? Pakundanganan ng lalaki ang kanyang asawa na gaya ng marupok na sisidlan. At, mamamahay kayong kasama ng inyong asawa. Ano ang ibig sabihin? Napunta ka sa Batangas, kasama mo asawa mo sa Batangas. Nalayo trabaho mo. Maging permanente ka sa isang lugar. Makapunta ka halimbawa sa lugar ng Cebu, doon ka magkakatrabaho. Iuwi mo asawa mo doon. Mamahay doon ang kasama. Kaya mga kapatid, nakalulungkot po ang nangyayari sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino po ay isang lahi ng tao, wanderer, na nakarating sa iba't ibang bansa. At alam niyo po ba mga kapatid, sinasabi po, na dahil po sa pag-abroad ng marami, dahil hindi nila kasama ang kanilang asawa, nagkakaroon po ng failed family, failed marriage. Kung hindi nagkaproblema sa asawa, nagkakaproblema sa anak. Yan po ang reality. Dahil pinaghihiwalay, napaghihiwalay ng hanap buhay ang tungkulin na nararapat na iukol ng asawa sa kanyang pamilya. At hindi lang po kasi salapi ang dahilan at kailangan. Kaya napakabigat ang bahagi pong ito. Ito po hindi mo makukuha, mape-perfect. Ang kinakailangan po dito kumbaga po sa radyo, mayroon din tawag na fine-tuning. Pag nag-asawa ka, marami ka pang makikitang kulang. Halimbawa, ano yung kulang? Ba't ito ikakasawa ko? Pataba ng pataba. Ay, kung mo ba pataba ng pataba? Wala ka ng gana na pakisamahan ng iyong asawa. Ba't ito ikakasawa ko? Ay, ganito, ganoon. Mga kapatid, pakundanganan daw. Unawain ang ibig sabihin. Pag sinay pakundanganan, ikaw ang mag-isip ng paraan para maiyayos mo yung kulang. Ako anong kulang, ikaw magpupuno. Kaya nga, huwag natin kalimutan, tayo mag-asawa, isipin natin, galing sa Panginoon yung ating asawa. Kasi pag hindi galing sa Panginoon, hindi mo galing. Pag galing sa Diablo ang asawa mo, sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, ang ibibigay niya, galing sa Diyos. Kung galing sa Diablo ang asawa mo, ang sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Kaya kabigat po na katwiran na dapat ituwid ng isang kapatid. Para hindi siya manghina, hindi po siya manglupaypay, o hindi siya, hindi masira ang kanyang relationship sa kanyang asawa. Bakit? Sapagkat naniwala kung ikaw ay anak ng Diyos at galing sa Diyos ang iyong asawa. 19:14 na aklat ng kabigaan, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Kaya kung ikaw ay magulang na, dapat may pamamana ka sa anak mo. Kung isang pamilya tuwan-tuwa, ako po kami nagkapasalamat sa aming magulang. Sapagkat pinamanahan po kami ng utang.
Kaya nung kami pamanahan po ng utang, wala po kami pinagkakagalitan magkakapatid. Dahil sa pagdating po pala sa utang, na ipamamana, ayaw makihati ng iba. O di ka nagpapasalamat kami sa aming magulang. Ay di mana rin, yung virtues, yung kabaitan, yung discipline, pamana rin po yun eh. Ha? Kayamanan din po yun eh. Ngunit, ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ha? Kaya kinakailangan yung mga babae, mapabait po yan. Bumait, mabait lalaki. Yan ang marangal na pag-asawa sa harapan ng Diyos. Yan ang pag-aasawang nararapat sa isang binata o dalaga. Kaya, 13-14 ang aklat na Ebreo, ito po ang makasulat at inyo po pakinggan. 13-14 na aklat ng Ebreo. Sa 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga pangalo niya ipawang hahatulan ng Diyos. Ang mga nambababae, mga nakikiapid, may impyerno po yan. Andaan po natin yan. Nakasulat sa Biblia. Kaya, sa mga sino may asawa, lalo pa pong patatagin ang inyong relationship. Lalo pa rin yung pag-ibayuhin ang inyong pagmamahal. Isa't isa. Hindi lang po sa usapin ng banig ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa po'y kabuuan ng pagkatao ng isang tahanang tumatayo sa isang paninindigan ng pag-aasawa ay ayon sa kalooban ng Diyos para bumuo ng isang pamilya maglilingkod sa Diyos. Ba, kapatid? Kahit pumuti pa ang buhok, kahit tumaba pa asawa mo, kahit pa ang asawa mo ay nawalan ng kagandahan sa kanyang pisikal na pangatawan at anyo, hindi po ang ibig sabihin. Mababawas ang iyong pagtingin. Kinakailangan manatili po ang pag-ibig na yun, ang pagmamahal na yun, sapagkat yun ay galing sa Panginoon. Mga kapatid, ang karapatan ng magulang sa kanyang anak, malawak po yan. Huwag po natin pabayaan ang ating mga anak. Gagabayan po natin sila. Kanilang paglaki. Mula pa lang sa pag nagliligaw-ligaw na, nagkakaras na, may usapin na dyan. Kapag 12 anyos pa lang, nagkakaras na, kakausapin niya na ang inyong mga anak. Kinakailangan mamulat na sila sa buhay, kung ano ang buhay may asawa. Mga kapatid, muli po, sa pangalan natin minamahal, matandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr., ang punong lingkod sa loob ng Iglesia ng sa Buhay kay Cristo Jesus. Ako po si Brother Randy Santiago. Nagkapaalam, napasamantala po. Ay dito nagtatapos ang bahagi ng ating pagtalakay. Hanggang sa muli, ang ating pagkikita-kita o pagkasama-sama sa pamahayag na ito na pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos sa Buhay.